dahil sa kanyang ang kagwapuhan. Alam mo, huwag ka naman magagalit, Brian, ha? Pero parang may napansin kami. Lahat ba ng mga naging karelasyon mo noong araw, parang mas may edad kesa sa'yo? Bakit? May dating rin po sa akin kasi may edad sa akin. May dating sa'yo ang may edad. Naku, buti na lang may boyfriend na ako. Chos! Well! Saan mo ginamit yung inutang mo kay Ate Judith? Wala, ano lang po, budget lang po ba kasama mga tropa. Pinang-inom. So naninigarilyo ka din? Ay, hindi po, inom lang po. Inom lang. Pero ngayon, may trabaho ka pa. Wala po akong trabaho ngayon po. So, wala ka talagang planong bayaran sila. Pag nagkatrabaho po ulit, babayaran po ulit. Kailan? Kailan ka magbayad? Ikuti na sa ano. Oo, kailan? Wala lang talaga ako eh. Kahit kita yun sa asawa ko, binibigay ko sa kanya dahil ang sabi, ang promise niya, pag uwi, babayaran niya ako. Oho. Unong umuwi na siya, sabi, ate, ihatid ko lang po sa inyo. Asaan na? Walang Wala. hinatid. Wala. Pinaghirapan nila yung perang yun na inutang mo, tapos si Maling, ang ininvest nga niya, pag-ibig pa para sa'yo. Ganon din si Charlotte. Pag-ibig din ang ininvest. Hindi ba parang Dr. Camille, napakasakit naman nun na parang ikaw, eto ka, nagmahal ka, kasi talagang naniniwala ka na tunay yung pagmamahal na ipinapakita sa'yo ni Brian, ibibigay mong lahat. Hanggang saan ba dapat? Ano ba ang limitasyon? Kailan ba dapat na nagpapautang o hindi ang isang tao sa kanyang karelasyon? Lalo na kung di pa asawa. Una-una, no, Chang, dapat nating isipin, no, pag nagmahal tayo, dapat din nating maramdaman na minamahal tayo. Kasi kung ang nangyayari, nagiging one-way lang ang pagmamahal na ito, chances are, parang ikaw na rin ang nanloloko sa sarili mo. Nagkakaroon ka ng deception na, ay hindi, kailangan ibigay ko pa yung mas higit pa rito para mas lalo akong mahalin. Yun na nagiging mali natin. Kasi ang focus natin pag nagmamahal tayo, parang akala natin yun na yung mundo natin eh. Pero dito sa nakikita ko, no, alam mo yung ginagawa ni James, ni Brian, bale, ang mundo niya is yung paano niya mapapaikot yung mga tao. Basically, he is a con artist eh. Ayun. So ang isang con artist kasi, charming ng behavior. So lahat gagawin niya, titignan niya kung ano yung mga kahinaan nyo, kung ano yung paraan para makahingi siya at makagawa ng paraan na yung kanyang pangangailangan or yung hindi lang yung needs, kundi yung wants niya ay masatisfy. Ayun. Marami pong salamat, Dr. Camille. Pero, eto na ang isa pang matindi. Ano yan? Meron pa. Maliban kina Malin at Charlotte, may isa pa raw na bihag ng kagwapuhan ni Brian. Eto po ang kanyang bagong girlfriend ngayon na si Bernie Lou Escondo. Pasok! Bernie, diretsahang tanong, kailan pa kayo naging ni Brian? July 10, 2010. July last year. Last year. Saan kayo nagkakilala? Doon sa Agham Road. Narinig mo ba yung sinabi niya na hanggang ngayon ay syota pa rin niya si Maling? Oo, narinig ko. Okay. Tapos naging syota rin niya si Charlotte. Inutangan niya ng pera. Diretsahang tanong, Bernie, umutang ba siya sa'yo? Hindi. Hindi? Hindi. Sinungaling kayong dalawa. Sandali lang! Sandali lang! Ano nga ba ang meron si Bernie Lou? At mukhang siya ay hindi unutangan ni Brian. Ang love story nilang dalawa ni Brian sa aming pagbabalik dito lamang po sa... Brian, ang tanong ko, halos lumubog ka na dyan sa upuan mo, kanina ka pa nakayuko. Kung mahal mo si Bernie, bakit parang malamig ka pa sa bangkay na nakaupo dyan sa tabi niya? Di naman po rin talaga eh. Anong hindi rin ano? Di ko rin naman po talaga totoong mahal si Bernie. Oo, ng totoo.